Nagpresenta si Leorio sa pang-apat na laban. Kapag nanalo siya, malalampasan na nila ang pagsubok na to. Pero, manalo kaya siya? Gawin na natin! Tatapusin ko na ang laban na to! Itapon nyo na yung basurang yan at iharap nyo sa akin ang susunod nyo na pambato! Hindi namin magagawa yon. Ano ka mo? Hindi namin siya pwedeng tanggalin sa entablado. Dahil hindi pa tapos ang laban niya. Anong hindi pa tapos? E bumagsak na nga siya eh. Hindi ko yata maintindihan. Hindi pa tapos dahil buhay pa siya. Nawala lang siya ng malay. Nalimutan niyo na ba? Deathmatch ang pinili nila. Hindi matatapos ang laban hanggat hindi namamatay o sumusuko ang isa sa kanila. Buhay pa siya at hindi pa siya sumusuko, kaya tuloy pa ang laban. Kainis! Sagabal pa yung mga patakaran na yan. Sa bagay, may katuturan din naman ng mga sinabi niya. Sangayon din ako. Ganun pala. Bumalik ka na doon, Kurapika. Yung pangit na kalaban mo, buhay pa daw. Tapusin mo na! Ayokong gawin yun. Oh? Bakit ayaw mong gawin? Dahil natapos ng laban naming dalawa. Sumuko siya. Umayaw na siya bago ko pa siya sinuntok. Hindi na niya gustong lumaban pa. Hindi ako pumapato sa isang bumagsak na at ayaw ng lumaban. Nagbibiro ka ba? Ano nang gagawin natin ngayon? Sinabi nilang hindi pa daw tapos ang laban mo, kaya tapusin mo na! Hintayin niyo siyang magising. Ha? Pagising niya, hayaan niyong siyang magsabi kung tuloy ang laban namin o hindi. Ano ka ba naman? Nakalimutan mo na ba na may time limit tayo dito? Wala na tayong oras para umupo at maghintay. Sinabi ko na kaya ko siyang tapusin. Bakit ka ba nagmamatigas? Alam mo, kung ayaw mo gawin, pwedeng ako nang gagawa. Kiluwa! Hindi ka pa nakapatay kahit kailan, no? Takot ka ba? Hindi ko pa napagnilayan kung nakakatakot bang pumatay ng iba o hindi. Pero kahit na ba, one-on-one ang laban. Hindi ka nila papayagang makialam. Siguro nga tama ka. Pero kasi, nagtutulungan tayo bilang isang kupunan kaya hindi ka dapat makasarili. Ah, may kabuluhan din palang mga sinasabi mo. Ipagpatuloy mo lang yan. Kita mo, apektado ang lahat sa ginagawa mo. Pasensya na pero hindi pa rin magbabago ang isip ko. Ang tigas talaga ng ulo mo, ha? Okay! Magkaroon na lang tayo ng putukan! Kung gusto niyo tapusin ni Kurapika ang sinimulan niya, pindutin ang bilog. Kung pahit kayong walang gawin, X! Okay, go! Bakit ganon? Hindi ko magana! Baka kasi dahil tayo nagtatanong sa sarili natin. Huh? Kinukwenta lang ng orasan ng mga sagot natin kapag galing sa examiner ang tanong. Oo nga pala. Nadala lang ako dun. O sige! Mano-manong butuhan na lang tayo! Lahat ng gustong tapusin ni Kurapika ang kalaban, itaas ang kamay! Ikaw ang daya mo! Kanina lang pinapagalitan mo din yan si Kurapika, hindi ba? Sabi mo isang kubunan tayo, isang kubunan! Pero wala namang silbi. Kahit anong gawin natin, hindi siya makikinig. Ikaw, Gon, bakit hindi ka nakikisama? Sige nga! Sangayon ako sa sinabi ni Kurapika. Sumuko na yung kalaban kaya sobra naman kung tatapusin pa siya. Hintayin na natin siya gumising. Ang problema nga, hindi natin alam kung kailan pa yun. Kung pwede lang sana eh. Mali naman na ipilit mo ang gusto mo sa iba. Dapat tanggapin mo magkaiba tayo ng karanasan at pag-iisip. Walang humingi ng opinion mo kaya manahimik ka dyan, pwede? Pero pa siya na nakararami ang sinusunod kaya dapat isaalang-alang din ang opinion ko. Ayoko na nga! Kung ayaw nyo makapasa sa exams, magdusa tayo pare-pareho! Yoryo! Bakit ba ako nalang lagi ang kontrabida? Nagtampo na siya. Mababaliwala lang lahat kung may ipit tayo dito. Bakit ba hindi nila maintindihan yun? Buti pa pabayaan na lang natin sila. Eto na. Nabiktima na sila ng batas na nakalalamang. Nagkagulo na sila. Sa unang tingin, hindi komplikadong bagay sa pagitan ng 5 taong kakikilala pa lamang ang magdesisyon para sa ikabubuti ng lahat gamit ang batas na yon.
Mukhang pumapabor sa opinyon ng bawat isa ang patakarang ito. Pero kung iisipin, kabaliktaran talaga ang nangyayari. Pinipigilan nito ang opinyon ng kakaunti o sumasalungat. At kapag paulit-ulit ka napunta sa panig ng minorya, mararamdaman mong pinagtutulungan at iniitsipwera ka. Magbubunga ito ng di pagkakaunawaan at samaan ng loob. At doon na, magsisimula magkawatak-watak ang grupo. Baka nakakalimutan nyo na lahat tayo magkakakompetensya dito sa Hunter Exams. Walang ni isa sa atin ang papayag na masayang ang lahat ng pinaghirapan natin at masira ang pag-asa natin makapasa dahil lang sa pagkakamaling nagawa ng iba. Pero dahil masyado na rin siya nagpadala sa paligsaang ito, sinubukan pa niyang gamitin ang batas na nakararami para masunod ang kagustuhan niya. Sa halip na hingi ng opinyon ng lahat, ipinagdiinan niya muna ang opinyon niya at saka siya humingi ng mga boto at nung hindi gumana yun, inulit pa niya ang botohan sa mas malalang paraan. Di tulad ng pagpindot sa buto ng napili mong sagot sa relo. Malalaman mo agad kung sinong hindi sumasang-ayon sa nakararami at mapipilitan na natitirang miyembro na wag nang ipaglaban ang opinyon nila. Kapag may isang nakaramdam na hindi binibigyang halaga ang opinyon nila o palaging may kinikilingan ng pagpapasya ng grupo, unti-unti magkakaroon ng pagdududa na mauuwi sa di pagkakaisa. Papunta na kami doon at nakikita ko ng lahat kami papagsak sa Hunter Exams. Hindi na sila magtatagal. Tingnan nyo, mukhang nagkakainitan na ang grupo nila dun sa kabila. Sa wakas, dumating ka na rin. Hisoka. Hindi ako examiner ngayong taon. Nandito ako para magiganti. Wala akong ibang inisip mula nung exam nung nakaraang taon, kundi ang wakasan na ang buhay mo. Pagbabayaran mo ngayon ng mahal ang ginawa mo sa mukha ko! Pinapahiwatig ng mga peklat dyan sa mukha mo na wala kang kakayahan maging examiner. Tama ba nga kung sisihin mo sa kakulangan mo? Tama ng daldal! Kumanda ka ng mamahalam! 2 sandata ba? Oh, Walang hanggang pag-atake! Hindi pa tayo tapos! Taas baba, kanan kaliwa, harap at likod. Wala ka ng tatakbuhan. Madadali kita mula sa lahat ng anggulo. Walang tigil kita pauulan na ng patalim. Hindi mo matatagalan ang pag-iwas mo. Imposibleng makaligtas ka pa ngayon. Pahihirapan kita hanggang sa mamilipit ka sa sakit. Tapos ka na ngayon, Hisoka! totoo nga mahirap iwasan ang sunod-sunod mong pag-atake. Kaya ang dapat lang gawin ay patigilin ng mga patalim, hindi ba? Hindi maaari. Kalahating taon ang ginugol ko para lang masanay ako sa pagsalo ng mga patalim na to. Ayos ba? Akala ko mahirap gawin, ang dali naman pala. Maraming salamat sa paglibang mo sa akin. Number 44, si Hisoka. Unang aplikanting nakapasa sa ikatlong pagsusubok. Nakatapos sa loob ng 6 na oras at 17 minuto.
Bakit? May problema ba dyan, Gon? Oo nga, no. Excuse lang. Yung natutulog doon, mukhang patay na siya. Sigurado kayo? Kasi nakailang oras na pero hindi pa siya gumalaw ng kahit konti mula kanina. Hindi pwede. Masyadong malayo mula rito. Hindi ko masabi. Kayo dyan! Lalapit kami! Gusto naming inspeksyonin ang katawan niya! Anong sabi mo? Sabi ko, gusto kong lapitan ang katawan ni Bulas dahil tingin namin patay na siya. Sinabi ko na sa inyo kanina, hindi siya patay, wala lang siyang malay. Walang natutulog ng ganyan katagal nang hindi gumagalaw. Wala kaming tiwala sa inyo kaya gusto naming makita. Kung ganon, gusto mo makipagpustahan? Pustahan? Ano naman pagpupustahan? Ano pa, edi kung buhay pa siya o patay na? At ano naman ang gusto niyong ipusta namin dito? Oras. Oras? Yun na lang ang paraan na gawin natin sa laban, pustahan. At oras ang isusugal natin. Tumingin kayo sa monitor sa dingding. Pareho tayong may 50 oras na ipampupusta. Pero dapat ang halagang isusugal ay namumultiplika ng 10. Magpapatuloy ang laro hanggang wala nang matirang oras ang isa sa atin. Larong oras ang isusugal. Magsasalit-salit tayo sa pag-iisip ng pagpupustahan. Kapag natalo kayo sa sugal, mababawasan ang time limit niyong makalabas sa tore ng 50 oras. Paano kung kayo naman ang matalo? Madadagdagan ang sintensya namin ng 50 taon. Kung katanggap-tanggap na sa inyo ang mga kondisyong yon, ako na mismong titingin kung buhay pa ang isang to. Si Lerut, may sentensyang 112 taon sa kasong endangered species, trafficking at illegal na pagsusugal. Mukhang pasok na pasok sa mga hilig niya ang ganitong laban. Grabe, ibang klase din ng babaeng to. Para isugal niya ang oras nila sa bilangguan. Pag-isipan mong mabuting isasagot mo, Leorio. Kapag natalo ka, 50 oras ang mababawa sa limit natin para makalabas sa touring ito. Wow! Ako ngayon ang sasabihan mo niyan? Samantalang ikaw itong may kasalanan kung bakit nangyayari ito ngayon. Nakalimutan mo na ba yun? Oo na. Sige na, hindi na ako magsasalita. Tama na yan! Hindi tayo dapat nag-aaway! Ganyan nga, mag-away pa kayo. Ayos! Tinatanggap ko na ang hamon mo! Okay. Dahil ako ang unang pumili ng pagpupustahan natin, papipiliin naman kita kung ilang oras ang gusto mong ipusta at kung pupusta kang buhay pa siya o patay na. 10 oras na buhay pa siya! Ano na nangyari? Akala ko ba yung grupo ninyo nagpupumilit na patay na siya? Sige, kung ganon, alamin na natin. Para yata ingat na ingat ka. Akala ko ba sabi mo hindi ka na magsasalita? 10 oras lang? Ito na lang ang naisip kong paraan. Kahit lumabas pa na mali ako, basta makumpirma kung patay na siya, mapupunta na rin sa puntos namin ng panalo ni Kurapika. At kung talagang wala na talagang malay ang dambuhalang to, sisipain ko na lang siya para magising. Diba? Sabi ko sa'yo wala lang siyang malay. Mukhang gano'n na nga. Yes! Nauna nang nakalamang ng punto si Leorio. Tagilid tayo. Huh? Tingin ko, buhay nga ang isang yun pero baka hindi na siya magising. Anong ibig mong sabihin? Naaalala niyo kanina, nung nilapitan siya at tinignan ng presong babae? Oo, bakit? Akala namin nung una, patay na siya dahil ang tagal niyang hindi gumagalaw. Pero naisip ko na mas magiging pabor sa kanila kung mananatili siyang buhay at walang malay. Kapag hindi siya nagising bago matapos ang exams, hindi tayo makakaalis dito at katumbas nun, mababawasan agad ang mga sentensya nila ng 72 taon. Ibig sabihin kapag hindi siya nagising, hindi na tayo makakaalis. Inulit mo lang yung sinabi ko eh. Yun palang balak nilang gawin mula nung una pa lang.
Ikaw naman ang mamili. Sabihin mo kung anong gusto mong pagpustahan. Ano nga ba? Pagpustahan natin kung talaga bang wala na nga siyang malay o nagpapanggap lang. Okay yun ah. Oy, ano nang gagawin ko? Hindi nakasama to doon sa sulat. Paggising ko may sulat sa harap ko at nakalagay doon na dapat magpanggap akong walang malay at itago kong papel sa bibig ko para hindi nila makita. Naintindihan ko kaagad ang plano. Kung magpapanggap akong tulog, hindi na sila makakaalis dito at mapapaiksi ko ang sentensya namin ng 72 taon. Ano na ngayon? Dapat ko bang ituloy ang pagpapanggap? Okay sa akin yun. Pupusta ako ng 20 oras na talagang wala siyang malay. Alright, ngayon kuha ko na. Itutuloy ko lang to. Aarte pa rin akong walang malay. Pero paano natin mapapatunayan kung totoong wala siyang malay? May naisip ka na bang paraan? Oo naman. Simpleng-simple lang. Bigat ah. Ang gagawin ko, ilalaglag ko lang siya dito sa may gilid. Ano? Ilalaglag niya ako? Kung totoo nga wala talaga siyang malay, malalaglag siya at mamamatay. Solve ang problema. Nababaliw ka na ba? Hindi pa tapos ang laban niya. Hindi mo siya pwedeng patayin. Hindi ko matatanggap na gawin mo yon. Walang problema. Kapag nahulog siya dito at namatay, malugod namin isusukong panalo namin. Lang sa ganon, maging dalawa na ang panalo ninyo. Ano, pwede na ba sa inyo yon? O sige, pumapayag ako. Ang sama! Wala kayong pakialam kahit mamatay ako! Sumusobra na ang larong to! Ayoko na! Pero babaguhin ko ang pusta ko. Gagawin kong 40 oras na nagkukunwari lang siyang walang malay. Yun na lahat ng oras na natitira sa akin. Tuso ka rin. Lumalabas na rin ang tunay mong kulay. Bibitawan ko na siya. Wow! Gising ako! Gising ako! Suko na ako! Huwag mo akong biniwan! Tulong! Ayoko bang mamatay! Good morning! Mga baliw kayong lahat! Hindi nakakatawa yon. Ayoko na! Talo na ako! Suko na! Wala na akong pakialam sa pangganyak. Ibalik niyo na ako sa loob ng kulungan kung saan mas ligtas. Alam mo na kanina paano? Nagising talaga siya? Hindi ko ba nasabing pangarap ko maging doktor? Madali ko nalaman. Nakita kong gumagalaw ang mata niya. Pero paano ba yan? 20 oras na lang ang natitira sa inyo. Oo nga. Pero ngayon, 2 panalo na kami at 1 na lang ang kailangan namin. Paano? Ituloy na natin ang laro. Sabihin mo na kung anong sunod na pagpupustahan. Sa wakas, sumuko na rin si Majitani. Nangunguna na ang grupo ni Gon at may 2 panalo na sila. Pero ngayon, 20 oras na lang ang natitira. Makabawi pa kaya si Leoro sa larong pustahan? At ano naman kaya ang susunod na pagpupustahan ni Leroux?